babala sa mga Pilipinang nasa Kuwait, kung kilala ninyo ang taong ito, karelasyon ninyo, o nanliligaw pa lang sa inyo, maging aral sa inyo ang nangyari sa ex-wife niya. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagpapakamatay ng ex-wife niya habang naka-live na nagbablog sa Facebook. Bago siya tumalon mula sa 13th floor, nagkaroon muna siya ng mahigit na 1 oras na live sa Facebook. Ang lugar, dito lang rin sa Alexandria, malapit sa amin. Sa live niya, nasabi niyang she used to be strong. Ayon sa kanya, ginawa niya yung mga responsibilidad niya. Pati na yung mga hindi niya responsibilidad na supposed to be responsibilidad ng ex-husband niya. After nilang mag-divorce, napunta sa kanya yung 2 nilang anak na babae. Pero hindi halos sumusuporta yung ex-husband niya financially. Ayon sa source, 2,000 Kuwaiti dinar ang sinusweldo ng lalaki at 50 Kuwaiti dinar lang ang pinapadala niya sa mga anak niya bilang suporta, na ang equivalent dito sa Egypt ay nasa 8,000 Egyptian pound lang. Ibig sabihin, kulang na kulang. Lalong-lalo pa kung nag-aaral ang mga bata. Dati, 2017, yung bago pa lang ako dito, yung 8,000 na yon, malaking halaga na. Pero ngayon, sa panahon ngayon, yung 8,000 na yon, barya na lang. Ang masama pa doon, pinapadala niya doon sa korte, hindi mismo sa bank account ng babae. Alam niyo ba, kapag ganun, doon niya pinapadala sa korte yung pera, humiliation yun. Dahil kailangan ng babaeng mag-travel papunta sa court, mag-intay ng matagal dahil sa korte laging puno. Ang daming tao doon araw-araw. Ilang oras kang mag-aantay para lang makuha mo yung pera. Ayon sa lawyer ni Basan Sulaiman, yung vlogger na nagpakamatay, peace be upon her, yung pinag-aawayan nila, yung bahay. Yung bahay na yon nasa pangalan ng lalaki. Pero supposed to be, dapat mapunta sa mga anak niya. Pero pinapaalis niya yung mag-iina doon. Sana man titira yung mag-iina. Ang gusto ni Basant, at least lumaking desente yung mga anak niya, nakatira sa desenting lugar. Kaya hindi niya binibigay yung bahay. Nung pumunta sila sa court, nalaman nila na yung bahay na yon may dati ng problema sa dating asawa na ngayon ay ex-wife na ng ex-husband ni Basan Sulaiman. Ibig sabihin, may asawa na dati yung lalaki at nag-divorce sila. Pinag-awayan din nila yung bahay. Ngayon, nag-asawa yung lalaki, pinangasawa niya si Basan Sulaiman, pinag-aawayan din nila ngayon ang bahay. Dahil nga sa naging viral yung storya ng buhay nila, ang mga netizens nag-comment na whoever is not fit to marry should not marry. Whoever is not a real man should not marry. The mentally ill should go get treatment, not ruin people's daughters with his issues and repulsiveness. Marriage won't fix his complexes, so he still shouldn't marry. Whoever won't protect people's daughters should not marry. Whoever is not capable of parenthood should not have children. At pinapanawagan nila na patalsikin sa trabaho si Amar para maparusahan. Dahil kung hindi niya raw sinusuportahan yung mga anak niya ng maayos, ibig sabihin hindi rin daw siya magiging honest sa trabaho. Few minutes bago siya tumalon, sabi niya wala na raw siyang gusto. Wala daw siyang trabaho, wala daw siyang pera, wala daw siyang love, wala siyang asawa, at hindi siya makapag-travel. Lahat yon gusto niya, pero hindi niya na raw yun gusto ngayon. وحتى وانا رايحة كسرة انتوا عند ربنا انا احسن منكم قسما بالله. الشقة فضيت يا عمرو بقى، تعالى خد الشقة من عيالك.
بس بالله عليكم عيالي 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 Pagtalon niya, ilang saglit naputol yung live. Maaring may tumawag sa kanya. Chine-check kung asan siya. Kasi rinig na rinig sa live niya na sumisigaw siya palayo. Nahuhulog na siya noon. Tapos, biglang may bumagsak. Tinanong ng nag-i-interview kung alam ba ni Basan Sulaiman na may ex-wife yung ex-husband niya. Sabi naman ng lawyer, oo, alam naman. At hindi naman yun ang problema. Pero, para sa akin, kaya ako nire-remind yung mga Pilipinang nasa Kuwait ngayon dahil malaking problema yun para sa isang susunod na biktima. Kung si Amar, nakailang asawa na, panay divorce, malamang, totoo yung mga sinasabi ni Basan Sulaiman, hindi paninira. Sa mga interview niya noong mga nakaraang taon, ang sabi niya sa interview niya na lagi daw nerbyoso si Amar at nananakit, abusive. At nung nabuntis daw, nanganak siya, hindi daw siya pinuntahan. Ang pumupunta daw sa kanya yung father-in-law niya. At itong father-in-law niya, nasaktan na rin daw siya. Tinanong niya raw yung father-in-law niya kung asan si Amar. Sabi ng father-in-law niya, basta nandito ako ang tawagan mo. Pabayaan mo siya mag-concentrate sa trabaho niya. Ayun ang sabi sa kanya. Ang gusto lang naman ni Basan Sulaiman ay yung presence ng asawa niya, yung emotional support. Pero ang sabi ng father-in-law niya, nandoon daw yung father-in-law niya para gawin lahat ng responsibilidad ng anak niya. At hayaan daw yung anak niya mag-concentrate sa trabaho. Tama ba yun? Abusive, nananakit. Yung mga anak niya, maliliit pa lang sinasaktan na. Laging mainit ang ulo. At sobrang bakil. So, anong impact nito sa kanya? Hindi lang sa trabaho, pati sa buong buhay niya. Kung alam na yung pag-uugali niya dito sa Egypt, pati na sa ibang Arab countries, nakita yung storya ng buhay niya. Maaring hindi na siya makapag-asawa. At bumaling siya sa ibang lahi katulad ng mga Pilipina na hindi nakakaintindi ng sitwasyon o ng kwento ng buhay niya at maging biktima din. Alam niyo yun? Dahil marami dyan sa Kuwait ng mga Pilipina na nakikipagrelasyon sa mga Egyptians na hindi alam yung mga storya back in Egypt. Kaya, again, kung kilala ninyo itong tao na to, walang problema, bahala kayo sa buhay ninyo, pero secure nyo yung sarili ninyo. Alamin ninyo ang totoo, yung mga karapatan ninyo, love yourself, and be prepared kung gusto ninyong i-continue yung relasyon nyo sa kanya. Tandaan ninyo, always love yourself, be safe, at huwag kayong magpapaapi. Hanggang sa muli, have a good day. Bye. لما يكون الاب لغش ملوش صفه ولا عزه تمام وبخيل ويروح يتجوز واحده برضه ابوها راجل مسمار مقطوم وراجل كيف تمام هيتجوزهم ويخلفوا عيل اللي عنده لا دين ولا ضمير يروحوا برضه يخشوا في بيوت الناس سنكحه تمام ويخشوا ياخدوا بنتهم يخلصوا عليها كده زي ما بسنت رمت نفسها من الدور ال 13 عشان خاطر عالم جايفه وعالم نتنه تمام. فانا يعني فضلا وليس امرا كل الناس اللي بتناسب ولا اللي راح يخطب خلي بالك شوف ادرس اعرف انت الشخصيه اللي قدام منك دي بخيل ولا راجل شبعان ولا راجل متربي في بيت كرم ولا ظروف اهل اللي جايبينه ولا الدنيا ماشيه معاه ازاي. هو الكيف كده الكيف كده لما يكون راجل بياخد له 2000 دولار
2000 دينار كويتي واستخسر في ولاده 8000 جنيه، يبقى على الدنيا يلا السلام.